Hello everyone! Welcome back to my channel. So Happy New Year sa ating lahat. Bagong taon, bagong menu na naman ang aking ibabahagi sa inyo. So i-share ko sa inyong recipe is calamansi spread. Pinatry sa akin to ng aking students sa face-to-face at trinay kong siya. Masarap nga po siya. So hindi lang siya palaman, pwede siya ipalaman sa mga pastries na gagawin nyo o panghimagas na inyong gagawin. Like puto cake, braso de Mercedes, and then sa mga toast bread. Ito yung mga ingredients na gagamitin for calamansi spread. Meron tayo ditong egg yolk, condensed milk, calamansi juice, unsalted butter, calamansi zest, and lastly, our all-purpose cream. Okay, for the first procedure, ilagay lang natin ang ating condensed milk. Next is our egg yolk. Then our calamansi zest. Then our calamansi juice. Butter and cream, lastly add po yan. So haluin muna natin bago natin siya isalang. So lutuin natin lang to sa mahinang apoy para hindi masunog yung ating spread. So I use non-stick na lutuan para iwas din po na dikit. Basta continuous lang ang halo. And then pag nag-start na siyang magtiken, saka natin i-add si butter and the cream. Okay, ganyan lang po kalakas yung apoy. Continuous stirring kahit hindi pa siya umiinit kasi para maiwasan natin masunog yung ating spread. Ayaw nating mangyari yun sa spread natin. So, tiyagain lang natin siyang haluin. So, anyway, mabilis lang naman po ito lumapot. Kasi pure egg yolk yung ginamit natin and condensed milk. So if you want to use as a classic spread, you can omit the calamansi and replace it with vanilla. So ito po yung pinapalaman sa braso de Mercedes. Pero meron ako na-discover, pinalaman ko siya sa puto merang or puto cake, which is napakasarap po niya. So nag-start na siyang nagtiken yung ating spread. I'm going to add in our all-purpose cream. And then, still continuous stirring hanggang makuha natin yung malapot-lapot na consistency na spread. As you can see, may nakikita kayong buo-buo. So, may remedy po dyan para maging smooth yung spread natin later. Next, I'm going to throw in our unsalted butter. Kasi since spread po to, dapat spreadable po siya. Pag i-feeling nyo naman sa braso, medyo mas firm, mas malapot. Pero pag lumamig po to, magtitiken pa po siya. Don't worry. Paano natin malalaman na okay na spread natin? As you can see, pag hinalo ko siya, nagpo-form na siya into a ribbon. So meaning, okay na yung consistency niya. Pero pag pangpalaman nyo ng braso or something from na ibang pastry nyo na panggagamitan, na dessert, pwede nyo po siyang palaputin ng medyo matagal. Pero for me, okay na sa akin to. Kasi once na nag-cool down pa to, magiging firm pa po siya. I want it as spreadable yung consistency niya. As a spread. Okay, gagamit tayo ng flour sifter para masala yung ating calamansi spread. Look at it. So, using rubber spatula, para yung impurities, yung buo-buo ng egg yolk and egg white, masala natin siya. Ang sarap po niya, promise. So, fine shaver ang gamitin nyo ha, para super fine and smooth yung consistency ng ating palaman. And to make sure masala talaga yung mga impurities ng ating spread. Look at it. Ganun lang siya kabilis. So, yung mga zest, ayan, nasala din po siya ng calamansi kasi di na natin kailangan kasi na-extract na natin or na-infuse na natin yung flavor ng calamansi zest. Yung proper na pagpapalamig, i-cling film ko siya para hindi mag-dry yung top. Hindi siya mag-break. Then, hayaan natin siyang kusang lumamig na ganyan para hindi po magbuo-buo. So, iba, dinidikit pa yung directly yung cling film sa top. Ako kasi sayang. Nangihinayang ako. Kaya, basta close lang siya na ganyan, walang papasukan ng hangin
Hayaan natin siyang lumamig na ganyan. Then, I have bottle here. Ibubote natin siya para mabenta natin siya ng maganda at maayos. And then, lalagyan din natin ng seal. Then, after that, nating mabottle, ituturo ko yung proper storage ng ating calamansi spread. Ito na yung ating calamansi spread. Dilagay ko na siya sa 4 ounce na bottle. This is 4 ounce. Mas maganda siya ilagay dito, yung mas maliit. And then, I use piping bag, not a funnel or embudo. Use piping bag para hindi siya messy na i-squeeze or ipasok sa loob. Piping bag. Yung piping bag po, malinis siyang, ipapipe nyo lang siya para malinis ang inyong bottle. So, hindi ko na pinakita kasi for the next video, gagawa tayo ng puto cake using this calamansi spread. And then, i-cover ko siya. So, you can order through Lazada and Shopee with this kind of bottle or available po siya sa mga baking store or supplies. May mga sizes tong bottle na to. But for more convenient, you can order through online. And then may sealer din siya like this. But I highly recommended ito, yung clear na sealer. Pag bumili kayo ng bottle, ask nyo na din yung supplier na i-add nila yung plastic sealer. And then you can add your sticker, yung brand name nyo na, for example, Chef Ray Tam's Calamansi Spread, pagawa kayo para mas maganda ang presentation ng inyong spread. And then I'm gonna using hair blower. Init na settings ng hair blower po ha, para ma-seal siya. Pag wala kayong hair blower, another tip to, para ma-seal siya, boiling water. If i-flip nyo siyang ganon, magsisil po to. Storage, chiller lang po siya. Hindi siya pwede sa room temp kasi mapapanis. So, sa chiller, good for 6 months ang inyong calamansi spread. Advise your customer, keep siya sa chiller all the time. Okay? Para iwas aberya pag nagbenta tayo ng calamansi spread. And that's it. Hope you like it, our calamansi spread video.